Magandang araw mga kaibigan at sa araw na ito may tampok po akong clip video para sa inyo. Marami sa mga Katoliko ang nagsasagawa ng prosesyon kahit saang-saang bahagi ng mundo. Ugali na ng Katoliko ang magsagawa ng prosesyon bilang paggunita sa prosesyong ginawa ni na Josue noong nakaraang panahon. Pero may mga katanungan na nababalot sa naturang posisyon. Gaya na lang halimbawa ng itatanong sa atin nito ni Sammy Cudjo kung saan tama ba daw ang ginagawa ng Katoliko na isayaw daw yung karo during posisyon. So pakinggan nyo po kung paano ito sagutin ng ating kasamahan sa punto por punto. At sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ng notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Yeah, Okay. ma'am, I'm watching somebody cooking the rice to art. Okay. Okay, okay. Tat Okay, so tatlong tanong lang. okay. Ooh, sa pahilia. Okay. Um, tama ba yun yung isayaw ang ano ba yun yung karo sa Santos habang i-procession like yun yung difference sa culture around sa Philippines yun. Pwede ba yun sa simbahan? Ano isayaw yung? Karo. Yung karo sa ano ba yun sa Santos? Yung karo. Mhm. So ano itutukoy mo, sinulog? Hindi siya like ano yung di ilang sinayaw nila. Ano ba yun like they just like carry it and they dance like they give it a shake or something. Like ano pwede ba yun? Is it like allowed? Prrr Yung titititit, prrr karo titititit. yung kargahan ng ano, yung Oo, prosesyon, yun ba? yun daw. Ano, Tama ba daw na isayaw yun? okay ba isayaw? Oh, Okay naman yun dahil kung tingnan natin na sa lumang tipan kahit pa sa panahon ni David sa kan Samuel 12, 13 hanggang 14 na sumasayaw siya, di ba? Sa harap ng ah, libulto ng kerubin. alam nyo, para sa akin, mahirap isayaw yung karo. Mahirap yun. Di madaling isayaw yun. Sa bigat ba naman nun? Ha? Ang laki-laki ng ng karo na lalagyan ng mga santo, isasayaw mo. Ano ka, Superman? Bigat naman nun. Karo kasi ang tanong. Kaya para sa akin, hindi madaling isayaw ang karo kasi sa laki ba naman sa bigat ng karo, hindi ko yung makayang buhatin. Maliban siguro kung ako ay taga Krypton at lahi kami ng mga L, no? Ni Zor-El, ni ano ba totoo pangalan ni Kara? Kalimutan ko. Kara Zor-El. Sa mga kung gano'n ang lahi ko, madali lang sa akin isayaw yung karo. Pero for me, hindi madaling isayaw yung karo. Pero ang sagot ni Brother Tata, baka siguro hindi niya narinig yung term karo, kaya tuloy lang siya. At saka yun, parang ano yun, yung pwede rin gamitin natin ng talata sa yung sinulog. Pero wala namang masama kung bawal kung ang intention para pagpupuri ng ating Panginoon. Mhm. Kung lalo na kung yung ginagawa natin, gamit natin yung mga sacramental, mga larawan ng mga banal, kung saan yon ang sabi sa Kaalaman ni Solomon sa SGS, na itong mga Mhm. banal na mga bagay, kailangan nating respeto. Yun lang, Brother Jando, ang aking sagot. Baka may sagot ang ating mga kasamahan. Oh, Okay? so that
depends. Kasi there are some Catholics na sabi that's wrong daw. Pero yeah, it's like allowed siya in like yung intention lang yung i-clear dito. Tanungan dito. Okay, second question. Bro Jando, Okay. ibigay mo yung ano, yung Bible ano verse no. 2 Samuel 6:12, bro. 2 12:22 Samuel para 6:12. 12 to 20 plus yan. Sige, anuin mo lang, bro. Tagalog, bro. 6:12, okay? May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-edom. Ito'y kinagalak niya kaya kinuha niya ang kabal ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kabal ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Sige, bro. Tuloy lang po. Okay. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Nang sila papasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ng ginawa ni David. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ayan, yun lang. Yung bandang una, no, nakita mo, procession talaga yon. And then they are dancing. So, base yun talaga sa ano, sa Biblia. Biblical talaga. Mayroon pang mga iba yon at even in sa Psalm 143, encourage praising God with dancing, 149 verse 3. So biblical po yon, yung mga procession natin, and then they are dancing with the processions. Yun po, kapatid. Second question. Okay, thank you for clearing it out kasi there are like yung mga natutunawa silang alam like the akala nila that this is disrespectful. Okay, thanks for that. So the second question is this is about rapture. Rapture. Okay, go ahead. Oo. Okay, so yung rapture is I heard na hindi to sa parte sa teaching sa Katoliko. Okay, so yung rapture is like this. All of the sudden, mawala ka, maiwan ang mga kanina mo. Okay, so yung September 23, it was supposed to be a rapture, but nothing Palpak. happened. Nothing happened. Palpak, di ba? They just make a meme. Like yung mga meme. Ayan yung my favorite so far, yung JoJo fans canceling rapture para makita nila ang CBR anime. Okay, anyways. Ayan ha, ulitin ko. Ang pag isayaw mo yung karo, mabigat yon. Ako, hindi ko kayang buhatin ng karo para isayaw. Pero kung magsasayaw ka sa palibot ng karo, yon, kaya kong gawin yon. Okay, so dito naman tayo naman sa pangalawang katanungan naman na may kinalaman naman sa rapture. Uy, rapture! Ito katuruan ng mga protestante patungkol sa rapture. Tama ba ito? Biblical ba ito? O likha lamang ng katang-isip nila? Ating panoorin ang pangalawang katanungan na may kinalaman sa rapture. Narito. Paano, kasi yung nabase sa rapture is, ano ba yan sa Thessalonians yan? Wala. Walang rapture sa Thessalonians. Wala. Kung babasahin natin yung sinasabi nilang Thessalonian,
There will be the shout of command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet. So merong archangel's voice and the sound of God's trumpet, and the Lord Himself will come down from heaven. So ang Panginoon, magbabalik siya rito. The Lord Himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Rise to life first. And then what? 17. Then we who are living at that time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Hindi yan ang nangyari sa pelikulang Left Behind. Oh, you guys are all left behind. Hindi yan tumama sa pelikulang Left Behind. I think they got. I think they left out the full context of that verse. Marami ng iba-ibang version ng yung unang part ng Left Behind, maraming part 'yon. Yung Video game yung about that. revive ng ng Left Behind, isang part lang yung si Nicolas Cage ang bida. Pero the same pa rin sa nangyari dun sa unang Left Behind, kung saan damit lang ang natira. At si nanay, yung asawa niya nagpunta ng CR, di na nagbalik. Pinuntahan yung CR, wala namang laman. Oh my God. Like yung Left Behind, naging ba siya na movie franchise. Pero pang video game. So, yun na nga, yung movie na Left Behind, hinango yun sa sa novel na Left Behind din ang title, kung saan hinango nga sa rapture. Pero gaya ng sinasabi, hindi talaga mangyayari yung rapture. Akalain mo, hindi rapture ito eh. Ulitin ko, basa sa 16 ha. Wait lang. It's actually yung final judgment ang tinukoy dito. Wait lang mo namin tumatawag dito. Na binasa mo kanina. A few moments later. Yan. So, yung yung binati sa pelikula na Left Behind, hindi yun ang nangyari sa talata eh. Ha? Kung titingnan natin sa talata, there will be the shout of command. Wala namang shout of command sa pelikula, biglaan nga eh. Ang dami No, ng like, like, all of a sudden, yung natanawan ko sa onsin, mga bata yung na-target. Yung napagkawala. hindi lang mga bata, pati matatanda eh. Nagmaneho ng bumbero, biglang bumangga eh. Wala na pala yung driver eh. Yung airplane, yung pilot. Iba naman yung airplane. Iba na, sa unang part ng pelikula na The Left Behind, walang airplane na bumagsak. Doon lang sa pangalawa. No? Doon sa kay Nicolas Cage na pelikula. Pero doon sa... Wait. Ano? Nicolas Cage? Nicolas Cage. Kasi si Nicolas Cage is actually starring as Jesus sa, yung new horror. Like, naging kontrabida si Jesus doon. Like, TikTok went crazy about this. About yung, The Son of Carpenter yung title. I didn't know that Nicolas Cage was also there. Hindi yan ang tanong mo. Tanong mo kasi yung Left Behind eh. So, ang nangyari ngayon, yun ba ang rapture? No. Kasi, sabi sa Biblia, there will be archangel's voice. There will be archangel's voice, the sound of God's trumpet. Ito naman, ibang pelikula naman itong may sinasabing archangel's voice. Iba naman ito. Yung sound of God's trumpet, iba naman pelikula ito. Ito yung pelikulang The Remaining. The Remaining. Pero, hindi pa rin tugma. Hindi pa rin tugma eh. Pero may mga pagkakahawig lang sa rapture, biglang pumuti yung mata ng mga tao na himatay. Yung mga na left behind, takbuhan lang sila. Pero iba rin yung The Remaining. Diaper? May lang ha. The Remaining. Ngayon, ito naman ngayon, the Lord Himself will come down from heaven. Kung titingnan mo yung Left Behind na pelikula na binati sa rapture, walang Lord that come down from heaven. Wala. So God wasn't there in the movie? No, wala. Oh, I see. Wala siya doon. Napanood ko lahat ng Left Behind eh. Napanood ko lahat. Ang yan talaga is
takutin lang yung mga tao. Lahat ng part ng Left Behind na panood ko na, walang Lord na dumating doon. Oh, next. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Wala ring nangyari doon na nagsilabasan sa kanilang libingan eh. Wala. Wala ring trumpet. Walang trumpet, walang nagsilabasan sa libingan, walang Walang dumating na Panginoon. Wala. So, Bigla 17. sila nawala, nag-vanish. Bigla nag-vanish bigla. Oh, O, then hindi rapture yun. Yan? then we who are living at that time will be gathered up along with them in the clouds. Wala namang clouds na natungan. Wala namang kinton cloud eh. So, Mm. wala talaga. So, yung sinasabi nila ngayon na rapture Pero daw, after, wala yon. kasi Yung merong una- announcement yan, September 23, pero nothing happened. Oh, yung No, may- First Thessalonians, wait lang, wait lang ha. Yung First Thessalonians naman, hindi siya about rapture. Wait lang. Hindi siya about rapture. Okay. So, hindi talaga rapture na nakalagay dyan. At, sabi ni Brother John Ray, kahapon sana yung rapture, ano nangyari? Sinabi na nga wala nakakaalam, kasi pinipit pa kasi mo magbigay ng ng kanilang petsa. Sinabi na walang sino mang nakakaalam ng araw. Tapos pipilitin pa rin para palito na sila propeta. Ano nangyari? Di pumalpak. So the same lang yan doon sa ikalawang Pedro 1 2:20 o 1:20. Walang sino mang tao ang makakapagsalaysay ng kahulugan ng propesiya sa pamamagitan ng kanyang sariling unawa. So wala talaga. Pag sinabing wala, edi wala. Pag pinilit nyo, palpak lahat ng gagawin ninyo. Brother Jano, Yes, brother. Kayo muna, brother. Sumagot dyan, brother. Kasi, ano ko muna sa Divine. Divine, come here. Okay, naalala ko yun, nadebatehan namin yon yung nanghamon natin na akong nakaharap si Brother Winpitan, isang born again pastor, na yung topic ko niya about rapture, ako po ang negative. So, kung pwede ni sis, sino yung nagtanong, paki-search yung debate namin ni Tata Rosal versus sa punto por punto yun, versus Winpitan. Dahil yung rapture, ang nag-originate yung mga grupo ng mga pastor sa born again. Isa na si certain John Derby ba yun? John Derby. So, ang sa atin sa Catholic is kanang yung pinaakyat sa langit, katulad ni Enoch at ni Elijah, ay hindi ron rapture. Assumption yun. Pinaakyat sa langit. Hindi ron rapture. Sa atin, assumption, hindi rapture. So, kung tingnan natin sa yung rapture, harpazo, ang meaning niya ay snatch. Yung snatch parang pero sa Latin, raptura, ang meaning is kidnapping. Kinidnap. So, wow. so That's dark. yung aral na rapture sa mga grupo ng mga born again pastors yon, certain isa sa John Darby at ate naman yung na-research. So hindi yon doktrina na sa mga Katoliko, lang lalo na hindi yon mabasa sa Biblia yung salitang word for word na rapture. Saan ba yung pagka nila, Bible nila, bakit na may aral na silang wala sa Biblia? Di ba? So, ang sa atin yung assumption, katulad ni Mama Mary, pinaakyat sa langit, katulad nilang Enoch and Elijah, pinaakyat sa langit, hindi yun rapture, sa assumption. Okay. Yun lang ating, naalala ko yung debate namin ni Pastor Wimpitan sa Born Again. Napaka-heretical yung ganyan turo. Yung na-observe ko. Ano sis? Napaka-heretical yung ganyan turo. Yung binasa ni Brother Jando, sila ang may sariling pag-unawa na para sila ang termino yung rapture. Kahit hindi mabasa sa Biblia, yung binasa ni Brother Jando na 2 Thessalonians chapter 4 verse 16. Okay. Para sa Bible alone, pero may aral nang hindi mabasa sa Biblia. So, pero kung gusto ka, may mga ebidensya po ako, yung debate namin, paki-search yung debate namin ni Pastor Wimpitan about the rapture. Siya ang positive, siya ang affirmative yun. Ako lang po ang nag-negar, ako lang po ang negative. Who are you again? Pastor Wimpitan. Hindi, ikaw ba? Pero
Sino ba ka? Ano? Pangalan Um, mo daw, bro, hindi ka niya kilala. Bro, Bro Tata Tata. Rosal. Tata Rosal po. okay, I thought it's May Talibong. age ang may age ang Tata. Dahil yung Okay, may gusto ng nickname ko ang Columban Press na dapat Tata ang aking nickname. May age. okay, I get it. Yun lang. Okay, thank you for clarifying it. I only know ano yung rapture na thing lagi sa TikTok minsan na nalalaman ko. Ayun po. So, yun po ang kasagutan ni Brother Tata sa mga gustong malaman kung ano ang tindig ng punto por punto patungkol sa issue ng rapture. Hanapin nyo lang po yung video ng punto por punto sa debate ni Brother Tata laban kay Wimpitan. No? Sumalangit nawa si Wimpitan sa pagitan ni Brother Tata at saka ni Wimpitan. Yan po ang panoorin po ninyo para malaman po ninyo ang mga tindig ng mga protestante sa issue patungkol sa rapture. Okay, so alam na po sa inyo, mamaya po balik po tayo for another episode. Ito lamang po yan sa Punto por Punto. Bye-bye!